Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang Human Rights Promotion sa Malayang Demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na galing ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamahala, patas na ustisya at karapatang bansa. Mahingil sa issue ng panukala ni Secretary Abalos ng DILG na amyendahan ang Local Government Code of 1991. Ayon kay Secretary Abalos ay dapat ng amyendahan ang ating Local Government Code 91 o Republic Act 7160 kung saan ay pawang epektibo ito sa iba't iba nitong balangkas. Nais ni DILG Secretary Abalos na ma-address ang problema ng lokal na pamahalaan sa iba't iba nitong hinaharap sa paglilingkod nito at pagsasagawa ng mga proyekto kagaya ng balangkas na ang magpapagawa ng kalsada ay mga barangay at ang magpapagawa ng eskwelahan ay mga munisipyo. Subalit, hindi lahat ng munisipyo ay kaya nitong ang mga kagastusan na ito sa lower municipalities. Ito yung mga ibang binigyan din ni Secretary Abalos na balangkas ng ating local government code of 1992. Kaya sinabi niya effective dahil sa yung local municipalities, yung mga eskwelahan doon, sila yung according to our sa batas ng local government code, sila yung magpapagawa ng mga eskwelahan sa lokal na pamahalaan, mga municipalidad, cities, yung mga nasa lahat ng municipalities. And the barangays also, kapag yung barangay, alam ba, yung kanilang mga kalsada, sila yung magpapagawa ng kalsadang pambarangay. Iba pa yung yung pang national, no? Saan na yun, national yun. Pero yung pambarangay, lokal yung magpapagawa. Ngayon ito yung system. Paano nila makakaya yung mga yan at ilang mga pagservisyo kung sila ay mahirap na munisipalidad. So hindi nila kaya pagpapagawa yung mga barangay nila, yung kalsada nun, tsaka yung mga eskwelahan, lalo na yung mga lower class municipality. So hindi nila kaya gano'n yun. So ngayon, paano kaya baguhin yun para i-shoulder ng national government yung pagpapagawa ng road, yung eskwelahan na yan from the sa mga munisipalidad para magpapagawa sila ng eskwelahan. So shoulder na yan national government. So yun yung nais ni Secretary Abalos para matugunan itong mga lokal na pamahalaan, itong mga karapatan na ito at na dapat na o serbisyong pangpamahalaan na dapat nilang magawa na hindi nila nagagawa dahil nga sa kakulangan ng pondo. Halimbawa, ng pamahalaan, ang pagkakala kong pondo nila 80,000 lang per barangay. Yung barangay sa 80,000 hindi ka na mahirap ka na makapagpagawa ng mga kalsadang lokal. Mahal na rin ang gagasusin mo. So ang sweldo pa lang nung nilang mga kagawad doon ay magkano na ang sweldo yun, di ba? Akibat yung municipality. So kaya siguro maganda yung tingnan mabuti at yung sinasabi ng Secretary Abol ng ulap, yung union ng lokal na pamahalaan o yung League of the Local Politics, o lahat ng munisipalidad ay tingnan mo wala LGU, all LGU sa kailangan pag titingnan nila yan at regarding doon sa sinasabi ng Secretary Abalos na amendal, recommend nila para yung ating mababatas ay amendal agad nila suporta ng ating panguluhan kung yan yung yan ang rekomendasyon ng lokal na pamahalaan under the review and assessment of the local government 1991 kung dapat nga siyang within that kind of
analysis ni Secretary Abalos o assessment niya dyan sa ating local government. So ngayon, ang human motions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pag-amienda ng Local Government Code of 1991 ay mahusay ang solusyon ng ating pamahalaan from Secretary Abalos to revise Local Government Code sa mga nasabing halimbawa na balangkas na hindi nakakaya ng ilang municipalities ang serbisyo at proyekto. So, maganda yung tinitingnan solusyon ni Secretary Abalos to revise the Local Government Code. I-amend ito para mabago at matugunan ng mga lokal na pamahalaan matugunan ng pamahalaan yung mga dapat na trabahuhin ng mga lokal na pamahalaan regarding with the funds and other sectors. So, maliban sa example ni Secretary Abalos ay marami pang mabago sa pagre-revisa at assessment dyan ng ULAP at DLG at malakas etc. para makinis na mahusay ang local government code. So tingnan mabuti, revise na mabuti ng assess ng all ng League of Municipalities yung local government. Rekomendasyon nila, yung solid nila yon para ito ay mabago yung o ma-finalize o mabago o ma-drop ng mahusay ito para mabago ang amyenda na kagaya ng sinabi ng Abalos para makapaglingkod ng mabuti yung ating lokal na pamahalaan. So ang ating ilang question dyan ay tingnan din kung maaari ipabuot na lang ng lokal na pamahalaan sa national government ng kanilang problema para pundahan ng national government at nakalis naman kung sino ang nasa lower rank of municipalities na hindi kaya pondohan ng mga proyekto nila, etc. So yun, yung mga local municipalities na hindi kaya yung mga nasabi ng Secretary Abalos iba't ibang mga problema, so maaari siguro ipabot na lang sa gobyerno, parang ganun, i-request nila or gagawa sila, recommendation na ganun, kailangan ng tulong o ng tulong sa national government to fund ng mga eskwelahan or roads, municipal, yung mga sa barangay na hindi kayang punduhan ng mga lower municipalities, lower ranks, higa nga. So, pero sa gayon, maaaring ma-preserve rin ang nasabi. Kaiman ay ayon sa ating mga DLG Secretary, siguro sa kanyang siyempre siya naging secretary at kanyang mahusay na assessment, medyo epektibo na ina-update sa ating kung alin yung servisyo nga. Siguro mas mahusay na inisi na nasabing para updated na ito sa ating panahon at makaresolve at makapaglingkod na mas mahusay ang mga LG. So siguro ay it's time to assess and update dun sa batas na yan to serve ng fully yung ating local government. So sana suportahan niya nung ulang League of Municipalities, mga barangay para diyan sa recommendation to revise the local government code. Or else yung kagaya ng ginagawa kapag halimbawa ng pondo yung sa national or hindi niya tulong kung saan mababat. Pero siguro mas mahusay kung talagang ito ay may kaukulang pondo na ilalaan para nasasama sa budget yung pondo ng lokal na pamahalaan. Siyempre meron naman tayong budget for the national. Siguro kung yan ay naiisama siguro doon sa municipalities, alam ko may pondo yung municipalidad eh. So paano yung funding nga pala ng municipality? Di ba? Pwede naman siguro halimbawa for LGUs ganyan yung fund nila. Na-budget ba nila yan? Hindi ko masyadong kabisado yung budgeting ng local government code. Ngayon, kung ito ay nai-budget ng local government code, halimbawa,
magpapasa siya doon sa national government ng kanilang bayan, kailangan nila ng ganito para sa pagpapagawa ng mga barangay nila ng mga kalsada. So, isasama. So, yun yung sinasabi natin kanina na maaaring isama na sa budgeting o request para doon sa mga kalsada na gano'n. Ay isasama niya sa bawat pagpupulong ng mga barangay at para may request niya for halimbawa for the next year budget. So, iba budget na yun sa barangay or sa municipality para magpagawa ng mga eskwela. But DLG Secretary ay mas gusto niya na ito ay baguhin para mas yung funding nito ay siguradong ibigay doon sa mga local government. Pero kung yung sinasabi natin ay yan ay o pwede naman na i-budget through the sa kanilang yung binibigay ng national share to the local government, siguro doon na sa maaari. Tingnan mabuti yung sinasabi niya na funding para yung lokal na pamahalaan napupunduhan nga nila. Pero yun isa sa mga options na tingin natin, i-revise yan. Pero kung dapat nang i-revise, so at least mas maganda siguro pa para kung ano yung dapat na funding o pinakamahusay na pagpopondo noong local government, kung ano ba eskwelahan nilang mga pagpapagawa ng mga hospital, yan mga ganun. So ngayon ay paano yung gagawin? Siyempre sabi nga nila yung lokal na pamahalaan ay dapat daw yun ay may sila yung nagpapagawa ng hospital. Primary may hospital sila sa kanilang bayan, pati mga eskwela. So ngayon maybe it could be prepare for the budgeting siguro, mapapasa rin sila siguro yun ang isama for the changing of for the funding. Siguro maaaring isama or maaaring mayroon pang gawing batas dyan para yung dahil nasa local government code na yan. So ngayon ano ba yung usapin ng pondo na yan na sinasabi ng DLG Secretary? So kung po pwede naman sila mag-request maglalagay ng pondo na yan, iba-budget nila para request nila, di ba? Pinapasa nila sa national government niya para mag-pondo. Ganun lang gawin siguro. Or else change the local government code, tapos kung sino yung magpopondo, di ba national government na lang, para gano'n, para makasiguro. Ngayon paano na lang nila halimbawa i-request sa national government kung paano yung gagawin nila ng eskwela at saka mga kalsada. So yung lokal na pamahalaan mag-request na lang kapag gano'n na nangyari, or nang i-request nila ngayon kahit gano'n yung batas para pondohan sila. Kaya lang hindi mandato, kasi mas magandang mandato. Pag mandato talagang pupundohan sila, pero mas maganda siguro, maganda rin siguro kung kasama din sa budget ng municipal also from the share of the national government. Kung lalagyan nila ng budgeting, kung gano'n ba, magkasama kami sa budget ngayon ng magpapatira kami ng hospital, eskwela ng local government, tapos babudgetan siya ng national government. So taon-taon, halimbawa for 5 years, mababudgetan siya taon-taon na lang. And then maaaring dagdag ng dagdag for every year kung may iba pa siguro na gano'n. Aside from the share na doon nila gagastusin, kukunin yung mga pagpagawa na yan or maaaring magdagdag. Pero sa tingin ko may kaukulang share talaga yan. Pero ewan kung hindi ko kabisado kung paano nag-budget yung ating national government, i-share nila doon sa local government kasi mayroon kita rin yung local government So ngayon, ang human rights promotions ay boses din forma ng ating PNP at sa ibang balita naman ay ating nakalap ay ang pagbito ng ating Pangulong Marcos sa PNP Reform Bill na maglalayo ng restructuring pati mga sahod at benepisyo nito at mababago ang sinusuport mababago ay saan naman ito ng ating PNP. So ngayon, ang human rights promotion ay boses din ang pagre-reforma ng ating PNP at ito ay makapaglingkod ng patas ng fisya at nasunod sa karapatan ng pagtao. At sa pangkalahatan nitong makapaglingkod ng mahusay. Ngayon, sa istruktura nito
na sinasabing pagre-reforma in restructuring ay sana ay malimingan ng ating Pangulo para mas mahusay itong istruktura para makapaglingkod ito ng episyente at sang-ayon tayo na itong masyadong burokrasya ay hindi nakakabuti sa paglilingkod kung saan pinadadali at pinahusay ang paglilingkod ng pamalaan o sinasabing streamlining. So tayo ay meron ng ginagawa na para yung burokrasya hindi masyado itong bureaucratic yung ating structure, the intergovernment to the bawat ahensya, kaya PNP o opisina. So, nililimi na nga yung struktura para hindi ito bureaucratic masyado kasi masyadong maraming opisina. Doon sa bagong panukala, para nagiging bureaucratic ang tingin nila dahil nasa nagkakaroon pa ng area pa. So, medyo dumadami yung opisina. So, dapat ay madali yung chain of command at madali yung serbisyo na ginagawa regional tapos sa national agad. Dinagdagan nila ng area, parang gano'n. So dapat para diretso agad doon sa national from the region. Diba? Mas maganda yun dati. So ngayon yung sa pension at mga sweldo budget, so kung maganda na yung kanila, yung sweldo nila at yung kanilang pensyon. So dapat ay ito ay madagdagan at makukulangan yung kanilang sweldo from the private to the chief of police. Tapos yung kanilang pensyon. So dapat yun ay mapangalagang mabuti lalo na yung mga benepisyo. Dahil kailangan ng pulisya na makapumuhay din sila ng sapat o standard kasi hindi makapaglilingkod ng maayos kung hindi sapat yung pamumuhay. So naiinganyo silang maging corrupt o mabuso para mamuhay na maayos. So, nagagamit nila yung tungkulin nila o yung kanilang authority to abuse para kumita ng pera. Or else gagawa sila ng direct crimes na sila ay may involved. Isang sindikato o ng mga iba't ibang mga tinula. So, problema yung kaya na kailangan yung ating PNP, mayroong sapat na kung para hindi mainganyo sila. Kumabit sapat sila. At may iba't ibang mahusay ng serbisyo. Kaya kahit naman gano'n naman lahat, kahit naman standard na naibigay na yung lahat ng yung karapatang pantao ng lahat, gobyerno, private, kung halimbawa yung anak mo million yung gastos, syempre hindi rin masasapat yung kita mo, lalo naman nag-aaral na. So ngayon kung mangungutang ka ng gano'ng kalaki, diba, na mahirap. So dapat ay yung ating pamahalaan ay tayo tugunin, gano'n yung problema in government and non-government employee. Para mga gano'n. Dahil nga sa yung servisyo ng hospital, pag gano'n nakalaki, so, wala, di ba? Kung problema, gastusan mo para mabuhay yung pamilya mo. Nagkaroon ng gano'ng klase ng kalaki ng gastusin para ma-attend sila, di ba? So, ang sahod at benepisyo ay dapat lalong fair to all para sila ay maging ng standard. At para sa gayon, ang pamilya na hindi nagiging kahos at nagkakaproblema financially. Even single ang ating pulis na namumuhay. So dapat may programa din sila sa mingle na pulis na walang ibang kasama sa buhay o kaanak man lamang o kapatid. Siguro dapat meron ding programa yung ating pamahalaan na ganung pulis single. Halimbawa, nagkadisgrasya sa single. So anong benepisyo bibigyan ng gobyerno? Halimbawa, wala nang mag-alaga ron, di ba? Kaya bumigyan nila ng mag-aalaga yung caregiver, gano'n. O meron tayong hospital para sa ganyan. Kung gano'n, nag-iisa na yun, di ba? Walang pamilya pulis. Eh, napasabak sa labanan, na-disgrasya. Naputulo ng mga paa, paano yung halimbawa. Di ba? Nag-iisa na sa buhay. So ano yung iba pang benepisyo na ibigay niyo? Sa ganung kaso na kalagayan ng isang pulis, kung naging balik may pamilya. So maalagaan siya. So yun yung ibang natungayan natin topic. So ngayon ay muli maliwanagan ni Banal Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at yung ating pamahalaan na mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao at patas ng hustisya. Yung mamamayan sumunod din sa pamahalaan, huwag lumabag sa batas at suportahan yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan. Makapumuhay tayo ng maunlad, mapayapa. At kung tayo mong umuman ng mulad mapayapa, tayo ay makapananampalataya ng lubos
hindi tayo makapananampalataya na lumos kung mapayapa yung kapaligiran, tayo ay may mulad na pamumuhay at maisa-practice natin ang lumos ng karapatan natin. Mas lalo tayo nagkakaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual kung tayo ay mas magaan na naging pamumuhay sa pangkalahatan. Dahil kung magulo, kung nasa problemang lipunan, so yung pagtugon natin, yung sa praktika ng mabuting balita ay medyo nagiging mahirap para sa atin ang pananampalataya dahil nasa mahirap yung buhay, magulo pa. So yung temptation malakas para sumunod ka dun sa Panginoon. But you have to do, kinakailangan natin yun para tayo ay maligtas. So kaya malaking bagay. So yun at palagi yan na tayo ay bigyan ng mahusay na pamahalaan, leader, matugon nito yung karapatan natin at magkaroon tayo ng magandang pamumuhay. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabuhay sa naman ang human promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito particular sa isyong ito na pag-anyenda ng local government code at yung natin dun sa pagbito ng Pangulo Marcos sa PNP Reform Bill. So yun, sana ito ay sana yun ay mukhang ibayo yun para magkaroon ng magandang reformation yung ating. So magandang hapon sa inyo.